Sa umagang ito ay may hinanda ang Diyos na mensahe para sa atin. Sino po ang nanonood ng balita? Alam niyo ba ang nangyayari sa mundo ngayon? Amen. Los Angeles fire. At saka Australia. O sige, marami ano? Pero ang isa sa pinakamaganda ngayon na nangyayari ay yung paglagay muli ng Diyos sa isang tao na dati ay makasalanan, ngunit ngayon ay dinideklara niya ang kanyang buhay ay siya ay instrumento ng Diyos. At napakasarap pong pakinggan pag isa pong tanyag na tao ay idinideklara niya at pinagmamalaki niya ang pangalan, ang kataas-taas, ang pinakamataas na pangalan, ang pangalan ng Panginoong Jesus. At napakagandang pakinggan sa isa pong kilalang tao na ang sinasabi niya, ang boss niya ay si Jesus. At wala po akong ibang tinutukoy kundi yung isang pinakamakapangyarihang tao na inilagay ng Diyos, na ito po yung 47th President ng Amerika, si Trump. Napakagandang pakinggan sa tenga na isang tao na hindi man perpekto, ngunit siya ay sumusuko sa Panginoong Jesus. Nawa, ganun din ang ating presidente. No? Napakasarap pakinggan at makita sa buong mundo ay nakatingin sila na ipinagmamalaki niya na ang kasarian ay dalawa lang. Lalaki at babae. Ito yung naging problema ng mundo ng 4 na taon na napakadilim na namamayagpag ang kalituhan at kasinungalingan. Pero ngayon po ay nagkakaroon po ng pagkakataon na nagliliwanag. Meron po tayong window of opportunity na mailagay ang tinatawag na common sense. Common sense. Na halos ang tao hindi na niya tanggapin ang common sense kasi naniniwala na siya sa kasinungalingan sa kanyang kapaligiran. Ngunit ito po ay napaka-importanteng pagmasdan at obserbahan natin ang ginagawa ng Diyos sa ating panahon ngayon, sapagkat nangyayari ito sa ating kalagitnaan na ang Biblia ay hindi lang isang libro kundi buhay na salita ng Diyos. Napakaganda. Isang pong bagong umaga ang nagliwanag last week nung siya po ay inilagay mulit na iluklok ng Diyos, sapagkat wala naman pong kapangyarihan o otoridad na inilagay na naghahari dito na hindi may pahintulot ang Diyos. At siya po ay isang malakas na presidente. Kaya po, ito po ay tinatawag nating malaking oportunidad sa panahon ngayon. Na isang tao na hindi mga presidente hindi na sinisigaw ang pangalan ng Panginoong Hesus, pero ngayon po hindi siya nahihiya na ang boss niya ay si Jesus Christ. Dapat sila po ay nagmamayabang dahil mayaman po sila at malakas na bansa, pero hindi po yun ang nangyayari. Hindi daw niya kaya. Kailangan niya ang kanyang boss. Amen? Hindi man perfecto, pero ito po ang isang magandang modelo na isang kilalang tao ay nagpapakumbaba sa Diyos. Ang mga hari sa Israel ay ganyan. May prosperity, may kapayapaan, may kasaganahan, may kasiguraduhan kapag sila ay nagpakumbaba sa Diyos. Yan po ang history sa 1 Chronicles, 2 Chronicles, 1 and 2 Kings. Yan po ang nangyari sa mga hari ng Judah. Kapag sila po ay kinikilala nila ang Diyos, kinikilala nila at pinapahalagan ang salita ng Diyos, nagkakaroon po sila ng kapayapaan, kasaganahan at kasiguraduhan. Wala pong pinag-iba sa atin ngayon. Kung babasahin niyo po ang buhay nila King Josiah, King Hezekiah, ito po yung mga matitinong hari ng Judah, pinapahalagan nila ang salita ng Diyos. Natuklasan lang nila na isa-isang tabi lang pala ang salita ng Diyos. Nung nakita nila na tunghayan, sinunod po nila. Kaya po, ganun na ganun ang nangyayari ngayon.
marami man ang galit sa presidenteng ito na naninindigan sa common sense, sa tama at totoo. Ngayon po, kahit sa mga sports, hindi na pwede ang babae makipagkatunggali sa lalaki pagdating sa boxing, sa wrestling. Kung lalaki ka, lalaki ka. Kung babae ka, babae ka. Yung passport mo, hindi pwede yung passport na iba-ibang klase. Dapat lalaki lang at saka babae. Yun ang original na plano ng Diyos. Amen. May nakakalungkot din ng mga balita kung kayo nagmamasid sa inyong kapaligiran, sa inyong sanlibutan, sa mundong ginagalawan. Ang Thailand, nagse-celebrate sila ngayon ng same-sex marriage. Pero ang maganda dyan ay yung pinakamalakas na bansa ang siya nagsasabi na, hindi yan, ayaw natin dyan. At kahit yung pinakamatalino at isang mayamang tao ay ayaw din niya yan. Sa kanyang platform, kung kayo ay may X o may Twitter, sabi niya, hindi, ayaw natin itong mga kulturang ito, lalaki at babae lang. Di ba maganda na nagtatagumpay kapag ang katotohanan daw ay na nagtatagumpay, natutuwa yung mga matutuwid. Pero galit yung mga baluktot ang isip. Amen. Kaya, salamat sa Diyos dahil meron po tayong nasasaksihan ganito sa ating mundo ngayon. So sa umagang ito ay tatalakayin natin itong nasa John chapter 9 verse 4. Kung bakit ko tinapik ito, sapagkat sabi rito ng Panginoong Jesus, we must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Ulitin ko. We must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Napaka talinghagang verse na kailangan daw natin magtrabaho habang araw pa. Kasi darating na ang gabi na wala na makapagtatrabaho. Si Jesus po ang nagsabi nito. At ngayon po kaya ko nabanggit si Trump kasi bumalik ang common sense. Amin po ba? Ikinonekta ko sa common sense, idinugtong ko lang ito sapagkat ngayon po ay ang totoo, ang realidad ay realidad, ang totoo ay totoo. Hindi po ito haka-haka na, pag ikaw ay gusto mong maging aso, aso ka. Kung gusto mo maging babae, babae ka kahit ikaw ay lalaki. So dito sinabi ni Jesus, we must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Alam natin, brothers and sisters, naranasan, hindi man tayo sa Amerika, pero naranasan ng Amerika ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan nila na laganap po ang immoralidad. Laganap ang kalituhan, laganap ang kasinungalingan. Alam niyo naman ang Pilipino, mahilig makiuso. Makiuso sa mga hindi. Buti na lang, meron pang ginagawa ang Diyos sa Pilipinas. Hindi tayo masyadong affected dito, pero sa totoo lang, ang ginagawa ng Pilipinas ay halos ganun din. Hindi lang nilegalize. So ito po, sabi ng Panginoon, habang araw pa, ibig sabihin habang may pagkakataon pa na magtrabaho ay magtrabaho kasi may nagsugo sa atin. Naniniwala ba kayo na kayo ay pinili ng Diyos? Naniniwala ba kayo na kayo ay sinugo ng Diyos? Sa lahat na nag-amen, amen. Sapagkat darating ang araw na babalik po uli ang matinding kadiliman. Pag sinabing gabi, ibig sabihin madilim. Maghahari muli ang kasamaan. Itong ilang taon na paghahari nitong si Trump ay isang pagkakataon lang na makapagtrabaho tayo. Naintindihan niyo po ba? Ito is a prophetic event na magkakaroon ng matinding revival sa Amerika. Pero nawa, hindi lang yung revival na makikita natin na sensational. Dapat ngayon pa lang tayo ay revive na. Ibig sabihin, nag-aapoy tayo sa Panginoong Hesus habang araw pa. Habang may pagkakataon pa. Huwag niyo pong antayin na kayo pa ay hindi na makalabas na isang Kristiyano dahil uusigin kayo. Ngayon po, binabalik na po nila, binabalik lang salita ng Diyos sa mga eskwelahan.
habang may pagkakataon pa. Ibig sabihin, I don't know kung ito na yung huling revival. Baka dumating na talaga ang Panginoong Hesus. Baka si Trump na, I'm just giving you hint, pero hayaan ko ang Holy Spirit na kayo ay turuan niya. Amen? So pag sinabing trabaho, kasi sabi ni Jesus nung siya pumunta rito sa John 5 verse 17, may trabaho lagi ang Panginoong Hesus. Kaya pinamagatan ko ito na working while waiting. Tayo ba lahat ay nag-aantay sa Panginoong Hesus? Talagang naniniwala ba kayo na kayo ay susunduin ni Lord? Amen. Ay, amen. So habang araw pa daw, magtrabaho tayo. We must work. Tingnan nyo si Jesus yung naparito nung una. Si Jesus pa ay tambay-tambay lang? Karpintero lang? Hindi. Sabi ni Jesus, my Father is working until now and I am working. Lahat daw po dapat ay nagtatrabaho. Baka inisip yung trabaho, dapat may sweldo. Hindi po, ang tinutukoy dito, yung trabaho na ibinigay at tayo tinawag para magtrabaho para sa Diyos. Amin po. Hindi po ito literal lang na trabaho. Natural, lahat tayo dapat ay magtrabaho. Kasi kung wala kang trabaho, wala kang kakakainin. Sabi nga ng isang kapatid kagabi, aasinso ba ako kung tutulog-tulog ako? Natural, hindi. Maliban na naging pepito manaloto ka na naihipan ng hangin yung loto at ikaw ang siyang nag-claim at nanalo. Ang chances po nun is 1 in 1 billion. So, ibig sabihin, lahat tayo ay dapat magtrabaho. Pero may tinutukoy ang Diyos dito na trabaho na dapat trabaho natin lahat. Lahat tayo ay workers ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Lahat tayo ay mga warrior ng Panginoon. Amen. Pero hindi daw dapat tayo nag-worry. Yan ang maganda. So, kung ang Ama ay nagtatrabaho, ano kaya tinatrabaho ng ating Ama sa langit ngayon? Ano kaya ang tinatrabaho niya ngayon? Kasi alam ko, ang Diyos, hindi siya tumitigil sa pagtrabaho. Sobrang sipag ni Lord. Ang ginagawa ni Lord ngayon, ang ating Ama, hindi si Jesus ang ating Ama, baka piniprepare niya na yung new heavens at saka new earth. Saya, di ba? Baka kayo sabi niyo, fantasy yan. Ay, hindi ka manaka-rapture. Sayang ang iyong pagpunta sa church kapag hindi ka naniniwala na ang ating Ama ay nagtatrabaho hanggang ngayon. Ang nire-ready ni Lord ay isang bagong langit at bagong mundo. Tuloy ang trabaho. Si Jesus nagtatrabaho din. So, ano kaya tinatrabaho naman ni Jesus ngayon? Ano kaya trabaho ni Jesus ngayon? Paupo-upo? Inaantay niya siguro, baka magsisi na kayo, bababa na ako. Tingnan natin sa John chapter 14, verses 2 to 3. Ang ginamit ko po rito ay King James Version. So kung ang Ama ay nagtatrabaho, si Jesus din ay nagtatrabaho. Kaya po, manalangin ka kung wala kang trabaho. Ngayon may trabaho ka, trabaho ng Diyos na ibinigay sa kanyang mga anak. Ito ang tinatrabaho ni Jesus ngayon. Simple-simple ano? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Anong tinatrabaho ni Lord ngayon? Ginagawan ka ng mansion. Palakpakan niyo naman siya. Kung naniniwala makaka-mansion ka. Amen. Ito ang tinatrabaho ni Jesus ngayon. Nagre-ready siya ng matitirhan mo at paglalagyan niya sa'yo. Alam niyo ba na hindi ginawa ng Diyos una ang tao? Ang ginawa niya muna ay yung Garden of Eden, yung mundo, 6 days of creation. In 5 days, ginawa niya muna yung paglalagyan ng kanya lang nilikha. Niready niya muna. Hindi niya inuna si Adan at si Eva. Kasi kung inuna si Adan at si Eva, saan niya ilalagay? Talagang hawak-hawak niya, let there be sky. Hindi ganon. Hawak-hawak niya si Adan sa Eva, hindi ganon. Ginawa niya muna lahat. At saka niya sinabi, ilagay na natin sila doon. At magmamanage sila. Minanage ba ni Adan at ni Eva ng matino? Natural, hindi. Kaya kailangan natin si Jesus kasi bumagsak ang management nila. Natukso sa, huwag niyo sabihin mansanas hindi po mansanas. Baka mamaya sabihin niyo mansanas ang kinain ni Eva, hindi po. So si Jesus po ngayon ay continuous nagtatrabaho, nagre-ready siya ng matitirhan. Bakit continuous? Kasi inaantay pa niya yung talagang totoong anak niya. Amen? Nasa bawat tao ang kalayaan niya kung susunod siya sa Panginoon o hindi. Kaya ngayon,
Alam ni Lord na ikaw ngayon ay matino, matuwid, at tapat na lingkod niya. Ginagawa ng iyong mansion. Paano kung nagbabackslide ka na naman? Tigil ang trabaho. Tuloy ang trabaho habang nire-ready ka. Pero alam na ni Lord kung ikaw talaga ay susunod sa Kanya o hindi. Ngayon pa lang. Kasi yung puso mo, hindi ka mapakali kung hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos. So tuloy-tuloy ang trabaho ni Jesus. Take note ha, si Jesus at ang Ama busy. Ang Holy Spirit, may tinatrabaho ba? Tayo ngayon ang tinatrabaho niya. Sumunod ka sa Diyos. Makinig ka sa Diyos. Magbago ka na. Magsisi ka. Ang Holy Spirit ay tinatrabaho tayo ngayon. Paano niya tinatrabaho? Binabago niya ang ating kaisipan, pananaw sa buhay, at tayo ay patuloy na magpakumbaba at sumunod sa Panginoon. Non-stop yan. Di ba, kada gising nyo, nakagawa ka ng kasalanan, Lord, patawarin mo kami. Sino nagtuturo nun? Ang Holy Spirit. Na magpakumbaba, magpaturo ka. Kasi pag nagmataas ka sa Diyos, hindi ka matutulungan ng Diyos. Pag nagmatigas ka sa Diyos, kahit anong panalangin mo, kapag mali ang puso mo, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ang Holy Spirit, sasabihin niya, magsisi ka muna bago ka lumapit sa Ama. Sa pangalan ni Jesus. So dapat, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Lord sa atin. Nabago na ba tayo completely? Perfecto na ba tayo? Natural, hindi. Lalo na pag satanista daw ang nagsisi, maraming tatrabahuin ang Diyos doon. Kasi babaguhin niya, aalisin niya yung mga tinanim, isa ka ng bagong nilalang. At pagbago, pananatiliin niyang patuloy na binabago. Alam niyo mga inchik ngayon, nagse-celebrate nila ng Chinese New Year. Made in China, yung mga gamit nila madaling masira kasi gusto nila lagi nakikita bago. At saka nililinis nila lagi yan. Gusto lang, magandang tingnan ang laging bago, di ba? Mukhang bago. Si Lord, hindi ganun. Ang gusto ni Lord, binabago ka araw. Bawat pintig ng puso natin, binabago tayo ng Diyos. Paano niya tayo binabago? Ang Holy Spirit, kapag narinig mo na ang mga scriptures, dapat tanggapin mo at magbabago ka sa Diyos. Isa buhay, doon ka nababago. So ayun, tuloy-tuloy ang trabaho nila. Ngayon, ano naman ang sa ating mga lingkod o mga servants? Tingnan natin sa Matthew 24, verse 46. May trabaho ba tayo? Tingnan natin kung anong sinulat dito ng Panginoon. Kasi may sinabi siya tungkol naman sa atin. Kung ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay nagtatrabaho, tayo din dapat ay nagtatrabaho. Matthew 24, verse 46. Pinagpala daw. Gusto niyo ba ng pagpapala? Amen. Sino ba naman ang ayaw dito? Blessed or blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Pakibasa niyo nga po. Tingnan niyo, continuous yan. Hindi sinabi na blessed is that servant whom his master who has done when he comes. Wala. When the master will find so doing. Tuloy-tuloy. Kaya habang ikaw ay humihinga, magtrabaho ka. Busy ang Ama, busy ang Anak, busy ang Holy Spirit, magpaka-busy ka din. So tingnan natin ito mga trabaho. At may pangako ang Diyos dito na blessed. If you want to be blessed, you have to keep doing. Doing what? What are we going to do? Okay? Tingnan pa natin ito. 24 verse 45. Akyat tayo ng isang verse. Ayan, pakibasa niyo po. Tayo yan Who then is the faithful and wise servant, whom his master has set over his household to give them their food at the proper time? Sino daw yung mga tapat at matatalinong lingkod? Palakpak ang mga tapat at matatalino. Amen. God bless you. So brothers and sisters, ito yung hinahanap ni Lord ng mga servant. Faithful at matatalino. Paano sila naging matalino? Kasi nagtatrabaho sila sa Diyos. Amen. They continue to work for God. Saan pa tayo nag-iipon ngayon? Nag-iipon ng kayamanan po ngayon?
Store up, di ba? Sa langit. Kaya yan po, tayo po ay mga servant kasi may pinagkatiwala si Lord sa atin. Lahat ng meron sa atin ngayon, lakas, buhay, ari-arian, kahit ano yan, pinagkatiwala lang ni Lord sa atin yan. Kaya po, kailangan nyo maging wise at maging faithful sa lahat ng bagay. Kasi may-ari po niyan. May master po tayong nagmamay-ari ng lahat ng bagay na yan. So yan. Natanong actually ni Jesus yan, who then? Sino daw? Ang mga faithful at wise servant. Ask yourself, am I the faithful servant? Am I the wise servant? So ngayon magdadive po tayo. Bibilisan ko rin ito. Madali lang po ito maalala. Ano ang trabaho natin, mga blessed? Tayo ba mga blessed? Tayo ba mga pinagpala, di ba? So, kailangan daw natin magtrabaho. Busy ang Ama, busy si Jesus, busy ang Holy Spirit. So, tayong lahat, bawal ang tambay na born again. Sabi nung katabi mo, huwag ka na tumambay. Ang ating pong tema ngayon ay sealed and filled. Bawal ang tambay na born again. Kaya po, sabi nung katabi mo, huwag kang matutulog, baka tumambay ka. Work number 1. Ito po yung trabaho nating lahat. Work number 1, evangelize the lost. Abutin ang mga hindi pa nananampalataya. Huwag niyo pong akayin yung mananampalataya, ay di magkalat church mate, balik-balik po. Hindi po yun. Ang akayin po ninyo ay yung mga wala pa sa Panginoon. So may babasahin tayong verse po dito ha. So number 1, yun ang trabaho ninyo. Job description number 1. Mag-share ka ng gospel. Evangelize the lost. So anong isi-share? Tingnan natin. Ito madali. Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Ephesians chapter 2 verses 1 to 10, i-describe niya kayo. Sino ka ba? At ano ka ngayon? At anong gagawin mo? Okay. Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Let's read. And you were dead in the trespasses and sins. Tayo yan, makasalanan tayo dati, di ba? Amen. Yung mga nag-amen, makasalanan pa hanggang ngayon. And you were dead. Sabi dito ni Paul, tayo daw ay patay sa ating mga kasalanan. Sa ating mga sinadyang kasalanan. So verse 2, in which you once walked. Yan ang buhay natin noon. Following the course of this world. Makamundong pamumuhay. Following the prince of the power of the air. Oops. Hold. If we follow Christ, yung palang mga hindi pa nasa Panginoon, may sinusunod din silang prinsipe ng hangin. Si Satan tinutukoy na naghahari dyan sa kalawakan ngayon. Yan ang sinusunod nila. The spirit that is now at work in the sons of disobedience. Aha, mga pasaway. Amen. May sinusunod din pala sila, prinsipe, kahit ayaw nila at gusto. Ayaw man na sa gusto, yan ang sinusundan nila. Pero tayo ngayon ay sunod. Verse 3. Among whom we all once lived, ayan daw tayo noon, in the passions of our flesh. Mga makalamang ginagawa. Carrying out the desires of the body and the mind. Take note. Body and mind. Where the mind goes, the body follows. So, yan yung mga kumundong nasa isipan natin na sinasagawa natin. And were by nature children of wrath. Tayo, kung hindi tayo tumanggap kay Kristo, naka-reserve tayo sa puot ng Diyos. Ngayon, kanino na po nakatuon yung puot ng Diyos? Sa mga children of disobedience. Like the rest of mankind. Yan nga yun. Verse 4. But God, sabi nyo, but God. Dahil sa Diyos, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Mahal ba kayo ng Diyos? Amen. Amen. Verse 5. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with yon kay Kristo. By grace, you have been saved. Amen?
Dahil naniwala ka na nanampalataya kay Kristo, ligtas ka. Tinanggap mo siya bilang yung Diyos na tagapagligtas. Verse 6, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Alam niyo ba ngayon na nasa Panginoon tayo, kung saan nakaupo si Kristo, kasama tayo doon ngayon. Yan ang sinabi ni Paul. Wala tayo, nandito tayo, pero sa totoo lang, pag-aari tayo, we are the body of Christ. Jesus is the head. Verse 7, so that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Anong tinutukoy dyan? Kukunin ka na ng Panginoong Hesus, ganap na ang iyong kaligtasan. Kasama ka na ng Diyos, yun walang sukat, hindi masusukat magpakailanman. Yan yung mga mararapture. Sabi lang, wala akong po sa Bible ang rapture. Magbasa ka ng Greek, nandun. Alright, saka natin pag-usapan niya pag may tanong ka sa rapture. Ito na yon. For by grace, you have been saved. Ito yung galing yung mensahe sa mga wala pa sa Panginoon. For by grace, you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Amen? Walang maliligtas sa mabubuting gawa. Verse 9, yan ang sinagot din niya. Not a result of works so that no one may boast. Gumagawa tayo ng mabuti, bunga ng kaligtasan. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Yan po yan. Yan po ang mensahe na dadalhin nyo sa mga hindi paligtas. Makipag-isa ka kay Kristo, ang kaligtasan ay grasya ng Diyos. Kung makikipag-isa ka sa Panginoong Jesus. Hindi yan sa iyong mabubuting gawa. Kasi naman ang pinagmamalaki ng maraming tao, di ba? Mabait naman kami, mapagbigay, matulungin. Yan ang tinutukoy dito. Not a result of works so that no one may boast. Verse 10, and that's the last one. For we, ayan, i-claim na natin yan. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo daw ay workmanship ng Diyos. Patuloy pa tayong kinikreate, nililikha ng Diyos, binabago. Maging kawangis ng Panginoong Jesus. Pero meron tayong tatrabaho habang papunta tayo doon. Anong trabaho rin natin? Kung tayo ay niligtas, tayo din daw ay magligtas. Paano tayo magliligtas? Mag-akay, patutuon natin ang ginawang kabutihan ni Lord sa ating buhay. Yung dating tayo, ito tayo ngayon. Ito ang ating gagawin para rin sila ay manampalataya sa Panginoong Jesus. Amen po. Kaya ikaw, isang bagong nilalang na. May niready na si Lord in advance para trabahuin mo. Kaya isipin nyo na kung sino yung aabutin nyo ngayon. Kaya nga naglista kayo ng mga pangalan. At pinapanalangin nyo itong mga pangalan ito na maabot din sila ng kaligtasan habang nandyan pa. Amen po ba? So, number 1, job description is abutin mo yung mga wala pa sa Panginoon. So, brothers and sisters, realize po natin yung katotohanan ito. Na yung binasa nating verse, tayo yun dati. At tayo ngayon ay, yung sa dulo, tayo yung ngayon sa verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Not for salvation, we are already saved. Amen po? So, meron pa tayong matatrabahuin, mag-abot ng kaluluwa. Then let's look for one more verse. Luke 15 verse 7. Just so I tell you, ito ang importante pag nag-aabot ka ng kaluluwa. Tingnan nyo, may party sa langit. May fiesta. Hindi mo na kailangan ng don't put ring. Kasi matik na doon, maglalabasan na yung mga anghel at sila ay maglulundagan. Kulang na yung tugtugan, kulang sa lundag kasi masikip eh. Tingnan nyo just so I tell you, sabi ng Panginoong Jesus, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who need no repentance. Kayo ligtas na, masaya na si Lord. Kaya lang mas masaya siya pag mayroon pang isang nagsising kahit isang kaluluwa. Amen po ba? Yun ang trabaho natin.
mapapasaya natin ang ating Ama na sa langit, ang Panginoong Jesus, ang Holy Spirit kapag tayo ay nagtatrabaho mag-abot ng mga nasa kanililiman pa ng mga kaluluwa. Amen po? Kaya trabahuin po natin ito. Kung ang Ama ay nagtatrabaho, ang Anak ay nagtatrabaho, ang Holy Spirit ay nagtatrabaho, dapat din ang mga anak ng Diyos ay nagtatrabaho mag-abot ng kaluluwa. Matutuwa ang Ama. More joy. Hindi sinabing more happy, ha? More joy. Matinding kagalakan at kasayahan. Number 2. Yan, bilisan natin. Number 2, na trabaho. Kasi job description nyo, number 1, alam nyo na. Huwag nyo po yung isang tabi. Gawin nyo po yan. Ilista nyo sila, ipanalangin nyo. Now, number 2. So ngayon, marami na naligtas. Anong gagawin na natin? Work job number 2, equip the saints. Ayan, equip. Trabaho naman ng dito is to equip the saints. First is evangelize the lost. Number 2, equip the saints. Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Okay, trabaho natin ito mag-equip. Okay, ito po para alam niyo po yung mga trabaho natin lahat. Para sabihin na, hindi, si pastor lang. Hindi. Yung evangelize the lost, trabaho nyo rin yan. Now, equip the saints. Ito, trabaho naman natin nasa ministry. Sabi dito, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds or pastors, and teachers. Anong trabaho naman yan? Magpayaman? Hindi. Magturo. Ano ituturo? Basta magturo, hindi turun. Hindi magturo, magturo. Kundi magturo. Verse 12, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Hindi kami pwedeng tumambay-tambay. Habang kayo nag-evangelize tayo, kami naman mag-i-equip. Sa trabaho namin, na-equip kayo. Amen po? Ngayon, marami na pong tutulong sa inyo. Sino gusto sumayaw? Basta walang arthritis, ha? Hindi, pwede. Kumanta. Basta may boses ka, hindi ka pipi, ha? Kailangan natin na himala. So, trabaho ng kapwa lingkod, kapwa niyong kapatid na may alam na tayo ay i-equip. Amen po. Responsibilidad ng fivefold ministries. Para turuan kayo, i-equip kayo. So, let's read it continuously. Verse 13. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Napakalalim intindihin. Tuturuan ka daw ng fivefold ministry, ng pastor, ng teacher, ng evangelist para mag-mature sa kaalaman mo sa Panginoong Jesus. Amen. Paano niyo malalaman kung totoo ang tinuturo o hindi? Sino ang magsasabi ng mali ang tinuturo? Ang Holy Spirit. Saan nananahan ng Holy Spirit? Sa inyo, sa atin, sa akin, sa inyo. Kaya lang may binigay si Lord na mga tao na sila ay magtuturo sa kapwa niya kapatid. Yun na yung mga pastor, teacher, evangelist. Kasi yung apostles at prophets ngayon tapos na trabaho nila. Nandito pa ba si Pedro? Saan si Pedro? Wala na si Pedro. Tapos na ang apostles, tapos na ang mga prophets. Ito ngayon ay yung trabaho ngayon, natira mo ngayon ay yung evangelist, yung mga taga-abot. Kayo lahat ay evangelist. Sabi nyo sa katabi mo, evangelist ka. Kasi nag-abot ka ng kaluluwa. Ngayon, ang trabaho ni pastor, alagaan ng tupa. Ang trabaho ng teacher, turuan tayong lahat. So, tulong. Para daw mag-mature ang mga anak ng Diyos. Ano ituturo? Yung kanina, pag sa Sunday school, narinig yung turo, ay baka yung iba aaray. Sabi dito, hanggang sa ikaw ay mag-mature to the measure of the stature of the fullness of Christ. Wow! Alam niyo ba kung isa-isay natin yung wordings niyan? Napakalalim. Hanggang maging katulad ka raw ng Panginoong Jesus sa ugali. Hindi mo papalitan si Kristo, ha? Hindi sasabihin mo, ako na si Kristo, tabi ka na, ako na dyan. Hindi po ganon. Maging katulad ka sa ugali ng Panginoong Jesus.
Para daw ano? Verse 14. Kailangan po natin ito. Verse 14, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves, and carried about by every wind or wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Ano ba sinabi ko kanina? Salamat at may common sense na bumalik ngayon. Pero ngayon, pipilitin nila maniwala ka na kahit anong gusto mong itawag sa sarili mo pwede. That's it. At ang masaklap na ngayon, ang dami pong katuroang wala na talaga sa salita ng Diyos. Sino nakapanood na dumalo si Trump? Nasa balita naman to eh. Napanood niyo ba yung isang bishop na babae doon na nag-a-appeal siya na maawa daw si Trump sa mga LGBT at sa mga illegal immigrants? Napakabait naman niya. Pero sinasalungat niya ang salita ng Diyos. So nakita niyo na matatalino rin sila at ang title po niya ay bishop. Bishop na babae. Ngunit ang pinaglalaban niya ay labag sa kalooban ng Diyos. O alam niyo na dapat itong mga to. Amen? Huwag niyo nang pairalin yung ang bait ko, intindihin ko. Ipanalangin niyo kung mabait kayo. Pero kung mabuti kayong tao, sabihin niyo sa kanya ang katotohanan ng Diyos. Walang masamang maging mabait. Basta maging mabuti kayo. Ibig sabihin, pag mabuti kayong tao, sabihin nyo na, magsisi ka kapatid, kasi ayaw ng Diyos yan. Naiintindihan kita bilang mabait na tao. Pero bilang mabuting anak ng Diyos, sinasabi ko magsisi ka. Kasi mapapahamak ka. Amen. Hindi yung, maawa ka na dahil unawain mo na lang sila, tanggapin mo na lang sila. Okay kung magsisisi sila. Amen. Wala pa rin pinagbago. Kaya po, ini-equip namin na matuto po kayong manindigan sa katotohanan. Huwag niyong pairalin ang emosyon. Pairalin niyo ang salita ng Diyos. Kasi kung ang salita ng Diyos ang sinusunod niyo, nasa inyo ang Diyos. Kung ang nasa inyo ay puro bait lang, makatao ka nga, hindi ka makadiyos. Ang kinahanap ng Diyos ay yung mga anak ng Diyos, maging mature. Katulad ng Panginoong Jesus. Amen? So, tingnan natin dito. Napakatalino daw ng mga taong ito, kaya po mag-iingat kayong mabuti, kaya i-equip kayo sa church. Hindi yung isa-isa namin kayo, bahay-bahay naman kayo, mapapagastos kayo. Amen? Kaya punta na lang tayo, magtipon para i-equip, ititrain kayo sa ministry, tuturuan kayo, kaya po magtsaga kayo ng alas 9, may Sunday school. Okay po ba yun? Aga-agahan nyo na po yung ligo kahit malamig yung tubig, tiis-tiisin nyo na lang. Yan po ay kabahagi ng inyong cross na papasanin. Yung paggising nyo ng maaga, pumunta para makarinig ng hindi so sermon, kundi aral. Doon makakapagtanong kayo. Kaya po, sacrifice po. Sabi dito, sa verse 15 ng Ephesians chapter 4, rather, speaking the truth in love. Bakit namin sasabihin yung mga masasakit na katotohanan na inuulit lang naman namin na salita ng Panginoon? Dahil mahal namin kayo. Hindi namin kayo didiktan, hindi naman kayo pipilitin. Ayaw nyo sa sinabi ng Panginoon, ano magagawa ko? Ako ay isang mensahero lang. Amen. I'm just doing the job of the wise and faithful servant. Pag ginawa nyo rin yan, parang kayo ay representative ni Kristo na sinasabi nyo lang yung sinabi ng Panginoong Jesus. Basahin nyo lang. O kapag tumingin ka sa isang babae na nagnasa ka, pangangalo niya yan. Masyado ka mapangusga, kapatid. Hindi, binasa ko lang. Amen. So mararanasan nyo kung paano maging katulad ng Panginoong Jesus. Alam mo ba, friend, na kapag nagmumura ka, yan yung nagpaparumi sa kaluluwa mo. Masyado ka namang nagperpekto. Saan ba yan? Ipakita mo na ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso. Amen? Sino may sabi nun? Si Jesus. Sinabi mo lang, galit sila sa'yo. O, di nakikita mo na nasa iyo ang Panginoon. Pero basta totoo ang intention mo na mahal mo siya, gusto mo siyang maligtas. Hindi doon para gusto mo siyang kontrolin, gusto mo siyang hamakin o malitin. Sinasabi mo yun dahil mahal mo siya at ayaw mo siyang mapahamak. Amen? Kasi sabi doon, no? Rather, speaking the truth in love, we are to grow up. Sabi mo sa katabi mo, grow up. Oh, huwag ka ng bansok. We have to grow up in every way.
Amen? In every way daw. Kaya po, wag na po kayong matulog pag Sabado. Wag na kayong matulog. Hindi, matulog kayo maaga. Kung magaling kayo magpuyat, katulad ng mga narito, mahilig magpuyat. Kasi excited sila sa salita ng Diyos. In every way, grow up into Him. Gawin mo raw lahat ng pwede mong gawin, mag-mature ka lang sa Panginoong Jesus. Amen. Sabi niya, wala akong mamasahe. Umpisa mo ng lakad. Makikita ni Lord yan ang iyong pagsasakripisyo na naglalakad ng titis ka. Bibigyan ka niya ng pamasahe. Mabait ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Alam niyo, hindi ka naman papabayaan ng Diyos. Baka bigyan ka pa niya ng sasakyan, pero hindi ka marunong mag-drive, maglalakad ka pa rin. Hindi bibigay ni Lord yung hindi mo kaya. Kaya ka nga binigyan ng paa noon, wala pa pong sasakyan. Ano nagkaroon ng kabayo, maghanap ka rin ng damo. Ngayon, wala nang matinong damo. Alright, so equipping the saints, trabaho po ng mga pastor, evangelist, at mga teacher. Amen po. Kaya po may tanong kayo, magtanong po kayo. Kung hindi ko alam, tatanungin ko, Holy Spirit, pati mo patinuro sa akin yan. Amen? Hanggang sa kayo na rin yung magpastor. Sino gusto magpastor? Taas ang mga paa. Amen? Kasi mag-uumpisa na kami na isasalang kayo, maranasan nyo rin ang magbahagi ng salita ng Diyos. Gusto nyo ba yun? Magtuturo kami ng homiletics at hermeneutics. Alam niyo yung isa nun? Matik-matik. Ang ibig sabihin nun, paano maghayag, gumawa ng sermon, paano magbahagi ng inyong testimony ng tama. Alam niyo ba, pag magkwento kayo ng buhay nyo noon, kung paano ka binago ng Diyos, yun ang pinakamagandang mensahe. Alam mo, ako noon chismosa, ngayon marites na. Marites na ng Panginoon. Oh, amen. Ako na noon, scammer ako ngayon, hindi. Santo na ako ngayon ng Panginoon. Saved na ako. Hallelujah. So brothers and sisters, sa inyo pong pagkakupo, alam nyo na ngayon, evangelize the lost, equip the saints, magpa-equip po kayo, get involved in the ministry. Yun po ang dapat nyong gawin. Maghanap ka ng ministry. Pagtulad si Nanay Shoni kanina, dito mo na lang ako pastor. O sige, nag-usher. Praise God. Nung nawala, kasi kailangan niya ng kumanta at sumamba, o si Nanay Aida nagrepresenta, si Dalo na kapatid. O, praise God. Ayaw tumampay. Ito sinasa, sumaghanap kayo ng ministry. Sabi niyo, maliit ito. Hindi, meron at meron kang magagawa dyan. Number one ang ministry mo, magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Get involved in the ministry. Don't just be an audience. Huwag lang kayo tagapalakpak dyan. Okay? Kasi pag dumating ang araw, yung inabot nyo doon ay isa, naging dalawa, naging tatlo, naging apat, hanggang sa maging Bible study, maging church. O di kayo na magpastor doon. Di ba? Mag-volunteer kayo, depende sa gifts na ibinigay sa inyo ng Holy Spirit. So alamin niyo, Holy Spirit, ano ba binigay mong gift sa akin? Agad mapakalino, agad manlapit. Sakit, bigyan mo ko ng salita na may share ko ng matino ang tungkol kay Kristo. Marami kayong tanong, magtanong kayo. Kaya nga may pastor, may teacher, may evangelist. Amen? Dinagdagan na tayo ni Lord. Meron na pong dalawa po dyan na pastora. O si pastora nandun, nakiki-birthday. Hindi, nandun sa Urbis ngayon, sa malayo. Kasi doon talaga siya naka-assign po ngayon. So ngayon, binibigyan kayo ni Lord ng variety, bago. Para kayo din ay pumalit. Ayan, yung mga kabataan, one day sila na rin po ay hindi na tagapakinig, kundi tagapagpakinig. Gusto niyo ba yan? Alam niyo ba na masarap ang pagtiwala ng Diyos ng kapangyarihan? Pero in every power ay mayroong accountability at responsibility. Ito yung nakakatakot. Kasi po, pwede kang mag-build at pwede kang mangsira. To destroy the work of the enemy, to build up the saints of God. Amen? Amen. Nasa inyo din yun. Kung gusto nyo, desire to work, to be led by the Holy Spirit. Nasa atin lahat yun. Now, pangatlong job description. Dito na, malapit na tayo. So, evangelizing the lost, equipping the saints, trabaho namin. Then, ito, trabaho nating lahat. Number 3, encourage the saints. Alam niyo, ang mundo natin, marami pong discouragement.
Akala ko, pastor sila, bakit sila ganyan namumuhay? Di ba? Bakit sila ay namumuhay sa kasalanan? Bakit si pastor ba nagligtas sa inyo? Si Kristo. Pero kung minsan madi-discourage ka, di po ba? Ang tagal-tagal ko silang tinuruan, bakit ito ginawa? Betrayal. Pero, isipin mo kung paano ka naman pinatawad ng Panginoon. Paano ka naman? Hindi lahat puro problema. Lahat ng problema ay kailangan para magkaroon ng himala. Sino gusto ng himala? Pasalamat ka pag may problema kasi doon kasi kikilos ang Diyos. Doon ka magmamature, doon ka titibay. Kaya nung parang ang aking buhay, para magiging easy, sabi ko, Lord, hindi pwede ito. Baka makalimot ako. Kaya tuloy ang paghahasa ng Diyos. Pag kumikilos ang Diyos at ikaw ay pinapatalim ng Diyos, parang ang isang espada, pinapatalim. Madali bang ikuskus ng ikuskus na ikuskus? Diyan pang galatok, ingurmur ng ingurmur. Igagasgas ka ng igagasgas para ikaw ay tumalim. Parang magiging mas epektibong lingkod ng Diyos. Dalang ka sa maraming pagsubok. Amen po? Yang pagsubok ay nagiging pagpapala kung nasa Panginoon ka, nagpapakumbaba at nagpapaturo kay Kristo. So, encourage the saints. 1 Thessalonians ito. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 to 24. Ayan. Kaya pag nanghihina, tingnan mo yung katabi mo, nalulupay-pay ka na ba? Kumain ka ba? Nanghihina ka na ba? Spiritually, kumusta ka na? Therefore, utos. Sabi mo sa katabi mo, therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. Tingnan mo yung katabi mo, are you doing it? Ini-encourage mo ba ako? Dini-discourage mo na ako. Alam niyo, kahit pagsubok is a challenge. Akala mo, dinadown ka? Hindi. China-challenge ka lang. Sino magagamitin nila na pang-challenge sa'yo? Yung aso? Yung pusa? Kapwa mo mananampalataya. Amen? Mamaya, may humarap sa inyo. Ano ba denominasyon ninyo? Ano daw yun? Ano daw denominasyon natin? Piso? 1,000? Pera yun. Ano ang iyong denominasyon? May mag-question sa inyo. Nung bago-bago pa ako nagpapastor, pastoran, kasi natadyakan lang ako noon eh. Pumunta akong Marikina, may nag-question sa akin. Hindi ko masagot. Pero siya, talagang, alam mo ba to? Alam mo ba yan? Ganito ba yan? Ito ba pagkatuloy? Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, nagpapakumbaba lagi sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng pangsagot, hindi para magmayabang, kundi mapatunayan na wala kang alam na pinibigyan ka lang ng Diyos. Amen po? So, encourage the saints na as in fact you are doing. Verse 12, now we ask you, brothers and sisters, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Yan po, yan lang naman kailangan dito eh. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. Yung mga naglilingkod daw sa inyo, yan lang naman na magpapasaya sa amin. Alam niyo po magpapasaya sa amin, mga lingkod, na naglilingkod, pinaglilingkuran kayo, hindi po 1 million. Pag nakikita ang pagbabagong buhay at nagiging masagana, mapayapa, masayang-masaya kami. Mas masaya pa kami kaysa binigyan nyo kami ng house and lot. Kasi nagbunga ang paghihirap sa Panginoon. Kasi ang magbabayad niyan, si boss. Hindi nyo kami pwedeng bayaran. Ang magbabayad sa amin, si boss. Sino tayo? Mga servant. Pag kayo nagtrabaho na sa Panginoon, ang magbabayad sa inyo, si boss. Amen? Yung tinuturo din ni President Trump na boss niya, ang pangalan niya ay si Jesus. Siya ang boss ko. Kaya siya magbabayad sa akin. Kayo nagtrabaho kay Jesus, si Jesus ang magbabayad sa inyo. At sa naiipon ang kayamanan nyo, sa kaharian niya. Amen? Yeah. So alam niyo ng trabaho, nawa excited kayo. Hindi man tumadali, pero hindi niya kayo iiwanan ni papabayaan. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Then, verse 14, sabi na naman, encouragement na naman ni Pablo, and we urge you, brothers and sisters,
Para tayong sinulatan ni Pablo eh. And we urge you, brothers and sisters. Verse 14 na po tayo. Sabi rito, warn those who are idle and disruptive. Admonish the idle. Yan daw yung mga walang ginagawa. I-encourage daw sila. At yung mga mahihinang loob, tulungan yung mga weak, yung mga mahina, at maging pasensyoso sa lahat. Halimbawa, turo ka ng turo at tutataga na ala. Di manay, ja. Di manay, ja. Di manay, ja. Ano sa kukuno? Ibig sabihin, pagtyagaan mo hanggang sa siya ay matuto. Kaya kung minsan kailangan na ng pamalo, huwag talaga natuto. Yung mga teacher nyo ba, alam nyo, yung mga teachers ngayon, hirap na hirap magturo sa estudyante. Kasi ang titigas ng ulo ng mga kabataan. Lalo pag yung si teacher ay mukhang bata-bata pa, ay naku, kantsawan dani, lokon dani, lolokohin pa. Halimbawa, si Sister Irene, teacher, ganyan kaliit, teacher tag. Teacher yan, sabi, sila grade 1. Tapos ang estudyante, katulad ni James Kalaki, Ma'am, asan si Ma'am? Hindi niya. Kumbaga, hindi katulad dito, malaki ka man o maliit, salita ng Diyos, wala dito, masasanto kasi salita to ng Diyos. May disiplina lagi sa salita ng Diyos. Kahit hindi ka disiplinahin, madidisiplina ka mag-isa. Amen? Pero maging pasensyoso tayo. Pero pag matagal-tagal ka na, yung pasensya maiksi. Tagal-tagal mo na, hindi mo rin ito alam. Lumalago ka ba? Kumakain ka ba? O nagsha-shopping ka lang sa church? O baka pag pumunta ka sa church, tinitingnan mo lang yung suot nila. Ay, ako din, bibili na ako ng maganda. Hindi. Pag pumunta ka rito, dapat yung suot mo pumuputi. Lalo kang tumitibay, lumalakas, at lalo nakikita si Kristo sa iyong buhay. Amen? Kaya huwag kayo pa-apekto kung ano yung mga nakikita niyo sa paligid kasi ikaw lang naman at si Jesus ang importante dyan. Kapag si Jesus ay nasa iyo, punong-puno ka, nagliliwanag ka. Hindi nagliliwanag na ganito, ha? Sige, ewan ko lang kung mga babae, kung magliwanag ng ganito. Praise the Lord. Ito pa. Kaya ditong sulat na to sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 to 24, sulat ito ni Pablo sa atin din. Sabi niya, verse 15. Pakibasa nga ako kasi sensitibo to eh. Hindi kita pinapatama na pero basahin nyo na lang. See to it that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. Pagsikapan mo daw. Pag binato ka ng uso na yon. Pag binato ka ng barya, palitan mo ng papel. Ibig sabihin, huwag kang gumanti ng masama sa masama, kundi gantihan mo sila ng mabuti. Kasi sila naman magre-reward sa iyo. Amen po? Verse 16. Dito, tingnan natin kung nandito nga kayo. Pakisigaw nga. Sabi yung katabi mo. Gisingin mo yan. Rejoice always! Kaya, dito, meron na tayo, may binigay si Lord ng programa tuwing Sabado. Tingnan ko kung magre-rejoice talaga kayo. Kasi ang gusto ni Lord, magalak ang lahat ng anak ng Diyos. Pagbibisihin niya lahat ng anak ng Diyos, hindi yung patampay-tampay kung saan. Gagawin niya silang busy. Rejoice always. Paano na may rejoicing? Kapag may pagsubok at busy sa Panginoon. Kapag may pananalunan kang makasalanan, nagsisi siya, maggalak daw tayong lahat. Amen? At huwag yung problemahin ang pagpapala. Si Lord ang magbibigay niyan. Balikan natin. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong sabi ni Lord? And all these things shall be given to you. Unahin mo lang daw siya. Magtrabaho ka lang sa Kanya. Sino mahilig sa siksik, liglig at umaapaw? Taas ang kamay. Ay, mahina yung ibo. Huwag kayong mahiya. Maging totoo kayo sa Diyos. Gusto niyong pagpalain ng Diyos, sundin niyo lang ang trabaho na binigay ni Lord. May sinabi ba si Lord na you must worry? Sabi niya, do not worry. Ang pagwarihan mo yung trabaho na pinatrabaho niya sa iyo, yun ang trabahuin mo daw at bahala na siya sa iyo. Amen? Praise God. Verse 17. Ito. Sabi mo yung katabi mo. Sino nananalangin? Kayo ba'y nananalangin? Sabi mo katabi mo, pray without ceasing.
Oh. Encourage mo yung katabi mo. Manalangin ka, huwag ka titigil. Pray without ceasing. Oh, number 18. Verse 18. Number 18. Verse 18. Oh. Sabihan nyo rin yung katabi nyo. Magpasalamat ka raw sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, maganda man o masama. Amen? Sino bang malulugi sa mga ganitong aral? Magpasalamat ka. Kahit may pagsubok, salamat Lord. Alam ko, hindi forever pagsubok. Lalampas dito. Nagpasalamat ka naman. Ano pang gagawin ni Satanas sa'yo? Kahit pagsubok, nagpapasalamat ka. Wala siyang magawa. Amen? Kahit yung magpapahirap sa'yo, salamat Lord. Salamat ka pa na salamat. Sabi ni Lord, yan ang anak ko. Ipagmamalaki ka ng Panginoon. Yan po ang kalooban ng Diyos through Christ. Kaya huwag nyo sa tanongin, ano bang kalooban ni Lord sa buhay ko? Yun. Magdala ka lagi, magpasalamat ka, at manalangin ka. Yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Anong trabaho? Mag-evangelize ka, mag-equip ka, at magpa-equip, at mag-encourage ka ng iyong kapatiran. Amen? Kaya hindi kayo uwing malungkot ngayon. Kasi alam nyo na, number 19, ito na. Ito. Mga born again. Sabi nyo ka born again ka ba? Verse 19, ano daw yun? Do not quench the spirit. Yan. Paano nyo pinapatay? Ito ang quench. Pag sabihin, pinatay nyo. Pwede palang patayin. Ibig sabihin, wala ka ng gana sa Diyos, hindi ka na nagdi-devotion, hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka na nanalangin, lagi na lang bagsak ang iyong mukha. Lagi kang malungkot, hindi ka na masaya sa Diyos. Pinatay mo ang Espiritu. Ang presensya ng Diyos, ayaw mo na. Kasi ang ginawa mo, lahat ng ayaw ng kalooban ng Diyos. Do not quench the Spirit. Yan ang utos. Kaya nga, di ba? Sealed and filled. Huwag nyo daw patayin ang apoy. Pag nanlalamig ka, sa kanino ka lalapit? Doon sa mga maiinit. Huwag kang lumapit doon sa mga bangkay. Naintindihan nyo ba yung mga bangkay? Mga unbelievers, huwag kang pumunta doon para magpalakas. Hindi ka lalakas doon. Saan ka lalapit? Doon sa mga nag-aapoy kay Kristo para lumakas ka at magliwanag ulit at makargahan ka. Amen? Kasi kung minsan sa mali, dito ako maghahanap sa mga sikat na tao, hindi ka mapinansin, hindi na lamig ka lalo. Ang hanapin mo ay yung mga tao magdadala talaga sa isang presensya ng Panginoon. Kaya nga po, hindi namin encourage sa mga may mag-boyfriend ng unbeliever, mag-girlfriend ng unbeliever, makipag-business partner sa unbeliever. Kasi mga bangkay yan eh. Sino ba sa inyo gustong mag-ipon ng bangkay sa kanyang bahay? So, brothers and sisters, ito po ay napakahalaga nating ingatan. Do not quench the spirit. Ito, verse 20. Ang dami ng encouragement dito. Balikan nyo ito pag-uwi nyo sa bahay. Verse 20. Ano sinabi niyan? Do not despise prophecies. Ano ibig sabihin nito? Maliwan po ako. Yung sinasabi ko halimbawa, ang Ama ay nagre-ready, nagtatrabaho ng bagong langit at bagong lupa. Si Kristo ay nagre-ready naman siya. That's called prophecies. Parating pa lang. Eh sabi niyo, fairy tale lang yan, fantasy. Huwag sana sa mga born again. Kasi yan ang mga pananaw ng mga bangkay. Mga unbelievers. Pero maraming mga Kristiyano, hindi, nangyari na yan, wala na yan. Wala silang madadatnan. Parating pa lang ito. Kaya nga magtrabaho tayo habang araw kasi parating ang panahon na magdidilim na. Ibig sabihin ng gabi na, maghahari na ang matinding kasamaan. Nawa, huwag kayong maiwan na makilala nyo ang pangalan ng Antikristo at kung anong lahi niya. Ibig sabihin, naiwan ka talaga. Do not treat prophecies with contempt or huwag nyo daw bastusin or isawalang bahala ang mga propesiya. Lahat ng narito sa Biblia, marami pang hindi pa nagaganap. Yung iba nagaganap na ngayon, yung iba ay magaganap, mangyayari pa lamang. Amen? Kaya panoorin nyo ang nangyayari sa mundo, hindi para matakot, kundi makikita mo na totoo ang salita ng Diyos. Yung mangyayari ngayon sa pagiging presidente ni Trump, tingnan nyo kung anong gagawin niya sa Israel,
At tingnan nyo kung ano ang mga gagawin niya sa mga Kristiyano. Kasi kung anong ginagawa ng Amerika, lahat tayo apektado. Tama, mali. Diba? Alright. So do not treat prophecies with contempt. Verse 21. Responsibility naman. I encourage you to do this. Verse 21. Ano daw yan? Test everything. Huwag kayo dapat, amen. Oy, pag ni pastor, amen. Hindi. Pag uwi nyo, panoorin nyo at pag-aralan nyo yung mga narinig nyo. Huwag kayong amin lapat naman, amin. Imbestigahan nyo. Kung may mali, pastor, lilinawin ko lang, ano ba to? Amen? Hindi ko sinasabi na lilinawin ko para ipaliwanag pa ng gusto kasi kulang ang oras. May mga bagay na pahapyaw lang namin masasabi, hindi yun ang buong detalye. Kaya kung minsan yung mga immature, hindi makaintindi. Hindi na naintindihan yung tinutumbok ng Scripture. Hold fast what is good. Kung ano daw yung mabuti, yun ang inyong panghawakang mabuti. Amen? Then, verse 22, abstain. Ano ibig sabihin ng abstain? Reject. Ayawan mo ang kahit anong uri ng kasamaan. Amen. Huwag na kayo makipagtalo kung pwede bang uminom. Alam niyo na yun. Papunta sa kalasingan yan eh. Huwag na kayo maglaro sa mga ganun. Kung hindi niyo mapigil, sige, bahala na si Lord sa iyo. Pag-pray na lang kita. Sabi rito sa verse 22, reject or abstain from every form of evil. Amen. Iwasan daw to lahat. And yan yung mga encouragement ni Paul sa ating umaga ngayon. So number 1 is evangelize the lost. Yun ang trabaho natin. Number 2, equip the saints and equip others. Kung anong meron ka ng gifts, ituro mo naman sa iba. Then, number 3, encourage the saints sapagkat hindi po madaling magbuhat ng cross. Amen po? Yung struggle nyo sa araw-araw, kailangan natin ng encouragement lagi mula sa Diyos at mula sa ating mga kapatiran. At sabi rito, verse 23, may God Himself. Sabi nyo nga sa, pakibasa, may God Himself. May the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Bago ko bitiwan yan, tingnan nyo mabuti ha. Whole spirit, whole soul, whole body. Tatlo. Soul, body, and spirit. Amen po? Hindi lang soul at spirit ha, may body. Soul, spirit, soul, and body be kept blameless. Paano ka mag-mature ka para hindi ka nagawa ng paulit-ulit na mga kasalanan yan? Amen? Kasi darating ang Panginoon. Sure bull. Sure na sure parating ang Panginoon. Meron na kayong windows na ngayon ay sabi ko, bigyan natin sa term ni Trump 4 years. Sa 4 years na to, exciting. Either babalik na ba si Lord? O may mangyayari? Mangyayari na ba yung ating blessed hope na rapture? Sabi sa katabi mo, excited ka na ba? Ha? Maiksi lang yan. Di ba, katatapos na ng Pasko at New Year, January na. Bayaran na naman ang simpel ko. Hallelujah, brothers and sisters. Sabi dito, let your spirit and soul, tulungan nawa kayo ng Diyos na ito'y maging malinis at hindi kayo makitaan ng dungis. Amen? Kung meron mang dapat ayusin sa buhay natin, magpaayos na kayo sa Diyos. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, hindi mo kayang ayusin yan. Kailangan natin ng Diyos. Na ang nagtatrabaho sa atin ngayon ay ang Holy Spirit. Amen po? So, sa verse 20, tapos na ba? 24 na ba yan? Verse 24, yan, ito po, kunin niyo yung 24. He who calls you is faithful. He will surely do it. That is prophecy. Amen? Lahat ng nabanggit ngayon na parating si Lord is a prophecy.
Nangyari na ba? Mangyayari pa sa malapit na panahon. Sabi rito, ang mga tumawag daw sa ating lahat ay tapat at gagawin niya kung ano yung mga narinig ninyo ngayon. Tayo ba'y naniniwala doon? Amen. So habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, magtrabaho po tayo sa tatlong bagay lang na nabanggit sa umagang ito. Abutin natin ang kaya nating abutin. Magpalakas tayo hanggat kaya. At brothers and sisters, magpalakasan tayong lahat.